yung mga nagbigay ng effort para mahatiran kayo ng tulong. Ito, okay. Ako, magsisiri si nanay, hindi na bigyan. Meron pa po tayo. Kasi kami rin yung magbibigay sa isa. Sinasakto po namin sa edad. Unang-una ho, dapat maging mapanuri po tayo dun sa impormasyon na ibinibigay natin. Pag sinabi po natin impormasyon, yung buong pangalan niyo po, kasama yung middle initial, hindi po dapat yan basta-basta pinamimigay. Pag meron kayong mga kailangan isulat yung pangalan daw at saka yung edad, Bigit niyo po sir po para maka-access po na kahit anong paraan. Yung 1, 2, 3 na password po na hindi po natin bibigyan. Tanting bagay na hindi po dapat pinapamahagi sa kahit anong paraan. Na kayo lang po dapat po ang sa inyo lang ipinadala, dun lang sa number na nagsisend na money. Hindi nyo ba pwede yung pamigayan? Bakit? Kasi kapag nakuha yan ng iba, kung pwede sila rin na mag-receive ng number or yung pera na nakuha nyo. Yung mga fake sellers, siyempre uso sa FB, yung mga sa marketplace, yung bibili po kayo ng mga kung ano-ano or sa Shopee. Huwag naman, pwede naman natin pong ipacheck sa ibang mga kakilala natin or sa mga friends natin kung talagang totoong siya ba yung nagbibenta nun o totoong may mga ganun silang items. So, gumamit tayo ng mga legit na mga shopping apps, yung mga ganun, yung mga Shopee, Lazada. Ensure natin na yun yung ginagamit po natin. Sigurado po nakagamit kayo ng Messenger, yung mga sa Facebook. Karamihan po, pag may nag-text po sa inyo or may nag-chat, usually yung link na mini-mention ko po, yung po yung parang kulay blue na text, na parang may underline sa ilalim. Maging maingat po kayo sa pag-link. Pwede pong kunin yung information nyo, yung pangalan nyo, kahit po yung mga bank details nyo, pwede pong makuha lahat ng yun. Sa simpleng pag-click lang ng link na yun. Kaya